sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang paghanda para sa kinabukasan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni David sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano to, David? 500 piso? Sa isang kinsenas, 12,000 ang sahod mo tapos ito ang bibigay mo sa akin? Swerte ka pa rin dahil kung nakakapa ako yan sa bulsa ko kanina, tiyak na kasama rin niyang nalibas sa tongits. Nasiksik yan sa pinakaloob ng bulsa ko, kaya natira. Oh. Para namang namamalimos pa ako sa'yo sa tuwing araw ng sahod mo. Eh kung gusto mo, mamaya pagpasok sa trabaho, uutangin ko na yung buong sahod ko sa isang buwan. Sa financer namin sa pier, para lang may panggastos ka hanggang katapusan. At pagkatapos, wala na akong aasahan sa'yo sa katapusan dahil ibabayad mo nga yung susunod na sasahurin mo sa utangin mo. Ay, ganun talaga. Nangutang ka eh. Natural na magbayad ka. Pero ang hindi natural, yung perang dapat na nakalaan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Iba naman yung pinagkakagastusan. Kahit pa sabihin na may regular kang hanap buhay, magugutom pa rin ang pamilya mo. Kapag natapos itong 2 pintong apartment ay pinagagawa natin, mapapakinabangan na natin ang upa ng mga yan. Abay, para ka na rin may trabaho dahil sumasahod ka buwan-buwan. Oo nga, Dado. Pero alam mo ha, ang plano ko, iipunin ko pa rin yung mga pera ng manggagaling sa mga apartment na yan. Bilang paghahanda naman para sa pagkukulayo ng mga anak natin. Mainam na yung may dudukutin tayo para sa pag-aaral ng mga bata. Oo, sinasamantala ko lang ang kalakasan ng sideline ko sa pier. Eh baka kasi isang araw bigla na lang matapos ang kontrata ko sa kumpanya na pinapasukan ko. Mabuti nang masinop natin yung mga perang kinikita ko roon. Tingnan mo nga naman, ano? Ba hindi natin nakalaing mabibili pala natin ang loting ito at mapapatayuan nga ng two-door apartment. Kasing walang permanente sa buhay. Kaya pinahalagahan kong bawat pisong kinikita ko sa pagiging estibador para magkahigpitan man sa trabaho. Hindi tayo magiging kaawa-awa, lalo na ang mga bata. David! Hoy, ikaw pala guy. Ano balita? Eh, gano'n na nga. Kapag natuloy ang 580 session dito sa pier, isang union lang ang mananatili. At yung mga tao ng union na yon ang makukunin ng mga bagong kontraktor na magkakaroon ng bagong kontrata dito sa Pantalan. Uy, ano sa palagay mo? Malakas ba laban ng union natin? Ang sabihin mo, mukhang pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Eh kasi nga, malakas ang management ng pier ang leader ng kabilang union. Eh, hindi pa pwede yun. Kung kailangan natin mag-aklas, mag-aklas tayo. Oh, Nika, bakit nagpunta ka dito, anak? Hindi pa ako tapos maglaba, kaya hindi pa ako makakauwi. Ibibigay ko lang po kasi sa inyo. Ito pong listahan ng mga bibilihin para po sa school project po namin, Nay. Tingin. Ito po. Ba, mahaba-haba rin pala tong listahan nyo ng project, ha? Sa Biyernes na po ang pasahan yan eh. Kaya sana po makabili kayo kaagad.
Para matapos ko po yung project na yan bago po yung pasahan. Oh, hayaan mo anak. Mamayang pag-uwi ko. Dala ko na ang lahat ng mga nakalista dito. Talaga po, Nay? Oo, kaya nga umuwi ka na at walang tao sa bahay. Kapag nakatapos ako dito sa mga nilalaban ko, uuwi na rin ako. Opo, Nay, bilhin na rin po kayo ng hapunan natin. Oh, sige. Oo, sige na, uwi na. Sige po, Nay. Bye-bye! Kawawa naman ang anak ko. Nasa elementarya pa yan. Hindi ko na matustusan ng pag-aaral. Pati siya, nadadamay sa maling sistema sa buhay ng kanyang ama. Sagad din pala mga utang at loan mo sa pier, no, David? Oo, Ege. Patong-patong na nga eh. Kaya wala na talaga natitira sa sahod ko. Kaltas ang nangyayari. Kulit mo rin kasi. Garahe ka ng garahe ng babae. Dapat. One night stand lang. Kahit ba sa eskwata sa area mo lang inuupa bawat naging babae mo, malaking gastos pa rin yun. Tapos kapag nakakita ng mas mapera sa'yo, iiwanan ka rin. Wala eh. Nabaw na ako ng gusto sa ganitong buhay. Hindi na ako makaahon. Siya nga pala. Baka huli ka na sa balita. Yung kabilang unyon ang napaboran. Kaya talagang pupulutin na tayo sa kangkungan. Ano? Ay, Dado. Maaga ka yata nakauwi. Ay, Pero, bakit para ka naman binagsakan ng daigdig dyan sa itsura mo? natalong unyo namin sa pagkipaglaban sa management sa Piero Singh. Ha? Kaya malamang, hindi ako kasama sa mga ma-absorb kapag ipinatupad ng privatization sa pantalan. Noong pa man, ikinukwento mo yan, napaghandaan na naman natin yan Kaya wala kang dapat ipag-alala sa magiging buhay natin sa susunod na mga araw. Pinanghihinayangan ko rin kasi yung trabaho. Sana hanggat kaya ko pang magtrabaho, magtatrabaho ko para sa ating mag-anak. Ano pa ba pinangangambahan mo? May 2 pinto tayong paupahang apartment. May mini grocery tayong pinagkakakitaan araw-araw. Mabubuhay na tayo na maayos sa mga naipundar mong yan, Dado. Hindi, David. Hindi ako papayag na isama mo kami ng anak mo sa pag-aklas niyo sa pier. Para sa kinabukasan natin yun, Linda. Laban yun ng bawat pamilya na mga manggagawang nanganganib matanggal sa trabaho dahil sa privatization. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko ipakikipagsapalaran pati buhay ng anak mo sa binuo niyong pagwiwelga. Paano kung magkabarilan doon at tamaan kami ng ligaw na bala? Hindi kayo masasaktan doon. Ako bahala. Hindi! Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa'yo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Sa'yo lang. Dahil ang pinaglalaban mo, mga pansariling layaw ng iyong katawan. Oh, bakit hindi pa kayo nag-iempake ng mga gamit ni Nika? Inayos ko na yung kwartong tutuluyan natin sa building ng mga manggagawang inilaan sa amin ng Union. Hindi kami titira ng anak mo doon sa building na sinasabi mo, David. Ano ka ba naman? Doon libre tayo makakatira. Wala tayong babayaran ng tubig at kuryente. Pag may-ari yun ng Union, para sa aming mga manggagawa yun. Saka wala na nga akong trabaho. Kaya wala na tayong may pambabayad sa upa rito. O ano, kasama ng mga kirida, ng mga kasamahan mong estibador sa pier? Ganon ba yun, David? Wala ka na ba talagang moral?
Wala ka na ba talagang pagpapahalaga pati sa mga digdinad namin ng iyong anak? Basta mo na lang kami isasadla kung saan mo maisip. Malay ko ba kung sino sa mga yun ang kirida mo? Masyado ka marunong mag-isip. Tiniis kong lahat mula sa mga bisyong pinagbalik-baligtad mo lang. Alak, babae, sugal. Sa mga araw na hinahanap kita sa pier dahil gutom na kami ng anak mo pero hindi kita makita dahil sa kandungan ka ng mga babae mo at nagpapasasa kayo sa mga perang pinagdadamot mo sa aming mag-ina. Ginawa mo kaming busabos, David. Ginawa mo kaming kaawa-awa ng anak mo. Ang dami ka pang sinasabi. Kung ayaw mo, huwag mo. Bahala ka maghanap ng matitira nyo. Talagang pinagaganda mo ng gusto yung paupuan mo, Dado. Ikaw pala, David. Kumusta? Eto. Kung ano nakikita mo. Ako, hindi na ako nakisali sa mga pagwiwelga pa ng union sa pier. Wala na rin naman kasi mangyayari. Nakakasan ng privatization anumang oras patutupad na yun. Marami nang ang bumitiw sa pakikipaglaban. Sa halip, hinarap na lang nila ang kanilang mga panibagong buhay. Siguro, ano na rin ang gawin mo, David? Alam mo, ngayon ako nagsisisi kung bakit hindi ako nakinig sa mga sinasabi mo sa akin noon eh. Tama ka. Walang permanente sa mundo. Kaya dapat sinisinop natin bawat perang kinikita natin noon sa trabaho natin. Tulad nga ngayon, na nagkabiglaan sa pagkatalo ng unyo natin. Kung pera lang ang nawala, kikitain pa natin yun. Pero alam mo kung anong pinakamahalaga sa lahat? Ang pamilya. Dahil kahit anong man ang naging pagkukulang natin, mapapatawad pa rin tayo ng ating pamilya. Nay? Nay! Si Tatay po! David! Bakit dito kayo sa bangketa nakatira? Malamig ang simento. Saka mababasa kayo rito kapag umulan ng malakas. Wala naman kaming ibang mapupuntaan ni Nika. Hindi sapat yung kinikita ko sa paglalabada para umupo pa kami ng bahay. Natanggap akong delivery driver sa isang handicraft house. Maluwag ang garaheng tinitirhan ko ron. Isasama ko kay Ron. Mabait ang may-ari kaya pwede kay Ron. Lalo na kapag nalaman niyang natagpuan ko na kayo. Nabanggit ko kasi sa kanya, hinahanap ko kayong mag-ina ko. Hindi ba kami makakasagabal sa ng anak mo, David? Marami akong aral na natutuhan sa buhay, Linda. At hindi ko maitutubid ang aking mga pagkakamali kung hindi ko kayo kasama. Hayaan mong punan ko ang aking mga pagkukulang sa inyo ni Nika. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, naan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan.
at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay. Dahil sa kapansanan, akala natin hindi niya kakayaning abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Bagkus ang tingin ng iba sa kanila ay wala ng pag-asa at habang buhay na alagain. Ang tampok nating karanasan ngayong araw na ito ay magpapatunay na mali ang iniisip ng iba sa mga taong may mga kapansanan o PWD. Ito po ay ating pakinggan ang karanasan ni Renza sa ating dunang sa kanyang panahon. Reza? Ay, dala ko na ang hapunan mo, anak. Pasensya ka na kung medyo natagalan, ha? Ayos lang po, ma. Salamat po. Hindi ka ba nalulungkot, anak? Nandito ka lang palagi sa higaan mo. Minsan po, nalulungkot ako. Gustuin ko man pong lumabas ng kwarto. Kaso hindi ko po magawa. Kasi mahihina ang mga buto ko sa paa at tuhod. Sana magkaroon na po ako ng wheelchair. Wheelchair? Ang mahal-mahal nun? Saan kami kukuha ng pera ng nanay mo? Pambili nun? At saka kahit na magkaroon ka pa ng wheelchair, wala ka pa rin pakinabang. Oleg, huwag ka naman ganyan sa anak mo. Na bakit, Nelia? Totoo naman ang sinasabi ko. Sa loob ng 18 taon, wala naman tayo naging pakinabang dyan kay Reza. Tapos araw-araw, naghihirap ka para lang paliguan, bihisan ng damit at pakainin ng taong yan. Buti nga, pinatigil mo na yan sa pag-aaral para hindi araw-araw nagbubuhat ka dyan sa pabigat na yan. Pa, sorry po. Nako, walang magagawa yung sorry mo. At ikaw, Nelia, bilisan mo dyan. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Ma, bakit ganun po si Papa? Mahal po ba niya ako? Anak, huwag mo nang isipin yung sinabi ng papa mo. Basta ako at yung mga ate mo, mahal ka namin. At kahit kailan, hindi namin inisip yung mga sinabi sa'yo ng papa mo. Ang laki ng problema natin. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera para pambayad sa utang natin kay Sir Ramon. Baka naman pwedeng sa susunod na buwan na lang. Total, ani-ani yun Pakiusapan mo na lang, Nelia. Hindi lang naman si Sir Ramon ang problema Pati yung pang-araw-araw natin mga gastusin. Sinanimpa at Ilin sa susunod na linggo pang sahod. Ano yung gagastusin natin sa mga natitirang araw? Ewan ko. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng panggastos. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Siguro, uutang na lang uli ako sa mga kumpare ko. Susubukan ko rin umutang kay Kuya Ebner. Ma, baka po pwede niyo akong tulungan. Magbabali lang po ako. Sige, sandali lang anak ha. Nandyan na ako. Yun. Naturingang lalaki ang si Reza, pero walang pakinabang. Ayan ka na naman, Oleg. Sinisisi mo na naman ang anak mo. Hindi naman niya kagusto ko naging ganito man siya Halika anak, kumapit ka sa akin. Opo. Ako, nakakainis. Bakit ba kasi puro na lang kamalasan ang dumarating sa pamilya kita? Ma, Huwag ka nang malungkot, Reza. Alam ko balang araw, mapapagtanto din ng papa mong kahalagahan mo sa pamilya natin. Naniniwala ako na may rason ng Diyos kung bakit kanya binigay sa amin.
Reza, eto na yung pagkain mo. Oh, teka. Ano ba yung sinisilip mo dyan sa bintana? Gusto ko kasing lumabas ng bahay, pero di ko magawa dahil hindi ako makalakad. Buti pa kayo. Nakakapunta kayo sa lugar na gusto nyo. Ay, hindi bale. Sa susunod, pag wala kami pasok ni Eileen, ilalabas ka namin. Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Ate Nympha, gagamitin pa ba ni Papa yung mga kahoy at plywood sa labas? Naku, matagal na nakatambak yan sa labas eh. Ang alam ko itatapon niya ni Papa. Pwede bang kunin mo? Tapos hiramin mo yung martilyo, tsaka lagari at mga pako ni Papa. Sige. Pero, anong gagawin mo sa mga yon? Gagawa ko ng wagon. Imbis na wheelchair, wagon ang sasakyan ko para makalabas ako. Kaya mo gumawa ng wagon? Paa at tuhod lang naman ang hindi gumagana sa akin. Pero ang mga kamay ko normal. Okay, sige. Sasabihin ko rin yan kay Eileen para matulungan ka namin sa balak mong gawin. Ayan, Reza. Tapos na yung wagon mo. Nagawa mo rin, Reza. Salamat sa tulong nyo, Ate Nympha, Ate Eileen. Kung hindi nyo ako tunulungan, hindi mapapadali ang paggawa ko ng wagon. Dali, sakyan mo na. Aalalayan ka namin ni Ate Nympha. Oo nga. Ika, ha? 1, 2, 3. Iyan. Tamang-tama yung laki ng wagon. Kasyang-kasya sa'yo. Dali, subukan mong paandarin. Ate Nympha, Ate Eileen, umaandar ng maayos. Sa wakas, makakalabas na rin ako ng bahay. Hindi ko na kailangan ng wheelchair. Masaya kami para sa'yo, Reza. Nympha? Eileen? Ma? Reza? Pa? Buti umuwi na kayo. Tagumpay yung ginawang wagon ni Reza. Ang ganda naman ang ginawa mo, anak. Yan na naman ang pinagkaiba. Kung magkaroon man siya niyan. Hala pa rin siyang silbi. Oleg, tama na nga yan. Pwede ba maging masaya ka na lang para sa anak mo? Ako, bahala ka sa buhay niyo. Huwag mo nang pansinin si Papa, Reza. Oo, ate. Hindi masisira ni Papa ang Buti naman, Reza. At nakakalabas ka na ng bahay nyo. Kailan lang po kasi ako nagkaroon ng pagkakataong makagawa ng wagon na sinasakyan ko. Maganda ang pagkagawa mo, ha? Pulido at matibay. Salamat po, Tito Ebner. Kaya po pala ako pumunta dito. Gusto ko po sanang mag-apply ng trabaho sa furniture shop nyo. Para makatulong naman po ako sa pamilya ko. Magaling po akong gumawa ng mga muebles, maglilok. Normal naman po ang mga kamay ko, kaya magagawa ko po ang trabaho ko. Tingin ko naman, makakagawa ka nga ng muebles. Magaling kang maglilok ka mo. O sige, bibigyan kita ng pagsusulit, ha? Sige po. Ito, itong maliit na kahoy na ito. Mag-uukit ka dyan ng kahit anong disenyo. Pag tapos ka na, bumalik ka dito. Pag nagandahan ako sa ukit mo, iahari kita sa furniture shop ko bilang manlililok. Ha? Salamat po, Tito Ebner. Yun nga po. Nagustuhan ni Tito Ebner yung dililok ko, kaya magtatrabaho na po ako sa furniture shop niya. Magandang balita yan, anak. Congrats, Tol. Masaya kami para sa'yo. Pagbutihan mo palalo para lalong ma-impress sa'yo si Tito Ebner. Talagang pagbubutihan ko po para makatulong na po ako sa pamilya. Mabuti naman. At nang hindi ka na magiging pabigat sa pamilyang ito. Ay, naku, Oleg. Hindi ka na talaga magbabago. Kaya bakit? Ayos lang po, Ma. May punto rin naman po si Papa. Naging pabigat ako sa pamilya dahil sa kapansanan ko. Pero babaguhin ko na po yun ngayon. Dahil na-realize ko na hindi kailanman hadlang ang kapansanan ko para maabot ko ang mga gusto ko sa buhay. Tama yan, Reza. Basta suportado ka namin palagi. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Lumalakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko.
Salamat naman napadalaw ka, Kuya Ebner. Ano balita? Kumusta ang negosyo? Ayun, maraming orders ngayon kasi magpapasko. Kumusta naman si Reza? Nagagawa ba niya ang trabaho niya? Oo naman. Masipag si Reza. Bukod sa pulido at magandang mga gawa niya. Alam mo ba, simula nung magtrabaho siya sa amin sa furniture shop, tumaas ang benta ko. Marami kasing may gusto ng design niya. Kaya hindi ako nagsisisi na pinasok ko siya bilang malililok sa furniture shop. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. At sa iyo rin, Kuya Ebner. Binigyan mo ng pagkakataon si Reza na madiscover niya ang talento niya. Swerte kayo sa batang yan, Oleg. Delia, dahil ang anak nyo, isang henyo. Isang tunay na alagad ng sining. Pa, Bakit? Anong kailangan mo? iaabot ko lang po sana sa inyo tong natira sa sahod ko. Pandagdag po ninyo sa pambili ng binhi para sa susunod na anihan. Salamat. Alam niyo po, ito po ang unang beses na narinig ko na nagpasalamat kayo sa akin. Masarap pakinggan sa tenga. Ipinapangako ko sa iyo. Simula ngayon, magiging mabuting ama na ako sa iyo. Sa kanyang panahon, pangarap ng bawat magulang sa kanilang anak ang pinakamabuting kapalaran. Kaya naman sila'y inaakay sa tamang daan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Mara sa ating dunang sa kanyang panahon. Akala ko hindi ka na darating, Mara. Pwede ba naman yun? Alam ko naghihintay ka dito sa park. Ang tagal mo kasi. Sorry. Hinintay ko pa kasi na makaalis si Mama sa bahay bago ako nagpunta dito. Alam mo naman, walang pasok ngayon. Kaya wala akong may dahilan sa kanya para lumabas ng bahay. Kahit kasi sa mga kaibigan ko, sinusubaybayan niya rin ako. Talagang ayaw sa akin ng mama mo. Mabuti pa kaya. Magtanan na lang tayo. Ha? Kapag asawa na kita, hindi na niya tayo mapaghihiwalay. Pero nag-aaral pa ako. Tsaka, wala ka pang trabaho. Umaasa ka pa sa tatay mo na nasa abroad. Madali na maghanap ng trabaho kapag magkasama na tayo. At saka, hindi naman tayo matitiis ng tatay ko. Tutulungan tayo noon. Ano, payag ka? Bigyan mo muna ako ng pagkakataon para mapag-isipan yung sinabi mo. Sinungaling ka! Ma, bakit naman kayo nanampal? Totoo naman yung sinabi ko. Galing dito ang best friend mo at hinahanap ka. Ha? Ngayon, buko ka na. Nakipagkita ka sa Dexter na yun, ano? Ha? Sumagot ka! Nag-usap lang naman kami. Di ba sinabi ko na sa'yo, layuan mo na ang lalaking yun. Wala kang magandang kinabukasan sa kanya. Ma, mabait naman si Dexter. Paimbabaw lang ang kabaitang ipinapakita niya sa'yo. Isa pa, wala siyang trabaho. Asa pa rin sa magulang kahit 23 na. Layuan mo na ang lalaking yun, Mara. Bata ka pa. Tapusin mo muna ang iyong pag-aaral. At makikita mo, higit pa sa Dexter na yon ang matatagpuan mo. At kaya pala narito ka para magpalipas ng sama ng loob kay Mama. Sobra naman kasi siya, Ate Rubina. Napaka-judgmental. Hindi naman masamang tao si Dexter. Pero ikaw na rin naman ang nagsabi. Sa FB mo lang siya nakilala. Doon na rin kayo nagsimulang magkarelasyon. At nagkita kayo sa park.
Marami namang ganito sa simula ng relasyon na. Bakit ba? Oo nga. Kaya marami rin ang napapahamak. Sister, mahal ka ni Mama. Kaya siya ganun sa'yo. Kaya sana, sundin mo na lang siya. Parang ikaw. Sunod-sunuran kay Mama. Hindi naman ganun yon, Mara. Ginagabayan lang ako ni Mama sa mga pagpapasya ko sa buhay. Kaya tingnan mo, hindi ako napapahamak. Kahit sa pag-aasawa ko. O, di ba? Maniwala ka sa akin. Dahil ang kabutihan mo lang ang aming hangad. Oh, napasal ka, Oring. Kuya Gaston, gusto ko kasi sanang hingi ng tulong mo. Anong tulong? May problema ako sa aking bunso. O bakit? Nagpapabaya na ba sa pag-aaral si Mara? Actually, nagsisimula nang bumaba ang grades niya. At yun ay nang makilala niya si Dexter. Oh, may boyfriend na pala ang pamangkin ko, ha? Oo. Di siya tulad ni Robina na nagtapos muna ng kolehiyo bago nag-boyfriend. Taga saan naman yung nobyo niya? Ewan ko. Di ko alam. Pero yung lalaki, nakilala lang niya sa FB at walang trabaho. Bah, mahirap yun. Maraming kabataan ngayon ang napapahamak dahil sa pakikipag-nobyo sa lalaking hindi nila lubos na kilala. Kaya nga gusto ko magpatulong sa'yo, kuya. Para naman maiiwas natin sa kapahamakan ng pamangkin mo. Alam ko na ang gusto mong gawin ko. Okay, sige. Bigay mo sa akin ang picture ng lalaki, pati na mga impormasyong alam mo tungkol sa kanya. Oh, ito pa inumin natin, Tix. Ayos. Ayos ka talaga, Dexter, ha? Bilib ako sa'yo. Di ka madamot. Lalo na kapag may malaki kang kita. Siyempre naman, sanggang dikit tayo eh. Ay, yung nga pulang siyota mo, kumusta na? Ha? Yung nakilala mo sa FB? Okay lang yun. Malapit ko na siyang makuha. Talaga? At kapag naging asawa ko na siya, pahinga na ako sa trabaho ko. Giginhawa na ako. Pero pare, di naman kaya siya magbago kapag nalaman niya yung trabaho mo? Pare, magaling akong umarte. At mahusay ding magtago ng sikreto. Kaya hindi niya malalaman yun. Hanggang sa maging asawa ko na siya. Swerte mo talaga, pare. Sana all. Dali lang yan. Humanap ka ng mabobola mo sa FB at makikita mo. Makakasibat ka rin sa trabaho natin. Ibig bang sabihin hindi mo talaga mahal si Mara? Ginagamit mo lang? Wala sa akin yung pagmamahal. Ang importante sa akin ay ang magiging pakinabang ko. Yun. Kuya Gaston, halika, tuloy ka. Salamat, Oring. Maupo ka. Naparito ako dahil sa hiningi mong tulong sa akin. Nakapag-imbestiga ka na, kuya? Kumusta? Anong resulta? Tama ang kutob mo, Oring. Ha? Hindi nga mapapabuti ang pamangkin ko sa nobyo niya ngayon. Ano bang natuklasan mo? Sabihin mo na sa akin. At pagkatapos, sasabihin natin ito kay Mara. Dexter, halika. Maupo ka. Sure ka ba na pumayag ang mama mo na magpunta ko dito sa bahay niyo? Oo. Siya talaga nagsabi. Kasi nung huli kong nagpunta rito, sinabi niyang layuan kita. Dahil nga nalaman niyang 23 na ako pero wala pa rin akong trabaho. Ay, feeling ko iba ngayon.
Nandito pala si Tito Gaston. Oo, Mara. Sargento Nubla. Kilala mo si Tito, Dexter? Siyempre, kilala niya ako, Iha. Dahil ang lalaking ito, maraming beses nang nakulong sa impila namin. Ha? Dahil sa salang pandurukot. Hindi totoo sinasabi niyo, Tito. Hindi totoo yan. Eh bakit hindi mo tanungin si Dexter? Kaya kong patunayan ang sinabi ko, Iha. May record sa amin ng sinungaling na to. Nasa abroad daw ang magulang. Niloloko ka lang niya, pamangkin. Dexter, sabihin mo hindi totoo ang sinabi ng tito ko. Sabihin mo! Sorry, Mara. Walang iya ka? Mara. Minahal kita. Bibiktimahin mo lang pala ako. Lumayas ka dito. Lumayas ka! Ang sama mo, Dexter. Hindi kita dapat minahal. Mara? Ate Rubina. Ate. Sinabi sa akin ni Mama ang nangyari nung tumawag siya sa akin kanina. Kaya nagpunta na ako dito kaagad sa'yo. Nag-background check pala si Mama kay Dexter sa tulong ni Tito Gaston. At dahil namukha niya si Dexter, tinignan niya yung police files nila. At doon niya natuklasan na snatcher pala si Dexter. Na hindi totoong nasa abroad ang magulang niya. Na siya lang ang inaasahan na. Sinungaling ang lalaking yun. Kalimutan mo na siya. Pasalamat ka na rin na hindi niya nakuha ang pagkababae mo. At least walang nawala sa'yo. And next time, huwag ka nang basta makikipagnobyo. Lalo na kung hindi mo lubos na kilala. Kuya Gaston, narin ba si Ate Adelfa? Namalengke ang hipag mo, Oring. Ay. Pero malamang parating na yun. Kanina pa umalis eh. Hintayin mo na. Sige. Dala ko na kasi yung order niyang alahas. Oy, binilil nga niyang darating ka eh. Teka, kumusta na si Mara? Ayun, mas okay na siya ngayon, kuya. Hindi ko na nakikitang umiiyak. At mas nag-aaral na. Humingi na rin siya ng tawad sa akin sa mga nagawa niya. Salamat naman. Sana'y maging aral na sa kanya nangyari. Ang akala lang kasi ng ibang kabataan, hinihigpitan sila ng mga magulang nila. Hindi lang nila nauunawaan na iniingatan lang natin sila. Tama. Tulad ng ginawa mo kay Mara. Wow, ang ganda ng sister ko. Bagay sa'yo yung dress mo, ha? Thank you, Ate Rubina. Saan naman ang punta mo niyan? Papasok na siya sa office, anak. After graduation kasi, nag-apply na siya agad ng trabaho. At ayun, natanggap naman siya agad. Talaga? May trabaho ka na? Oo, ate. Magagamit ko na yung kurso ko. Ngayon na nga ako magsisimula. Ay, congratulations! Thank you. Mabuti na lang, nailigtas ako ni Mama at Tito Gaston kay Dexter. Hindi ako napahamak. Ngayon, tanaw ko na ang maganda kong kinabukasan. Sa kanyang panahon, may mga taong labis ang kasamaan. Pinakitaan mula ng kabutihan, nagawa ka pang saktan. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Elsa sa ating dunang sa kanyang panahon. Anton, eto pang sinangag tsaka tuyo. Salamat. Masarap itong nabili mong tuyo, ah.
Tama lang ang alat. Di makati sa dila. Oo nga. Nung ko yung binili sa suki ko sa palengke. Anton, mamaya nga pala aalis ako, ha? O ba, saan pupunta? Dadalawin ko si Ate Letty. Namimiss ko na siya. Sige. Para malaman natin ang kalagayan ng kapatid mo. Kung bakit naman kasi ayaw pa niyang dito tumira. Oo nga. Nag-iisa lang nga siya doon sa kanyang bahay paano ang katwiran niya? Hindi siya takot mag-isa dahil wala naman siyang kaaway at marami siyang mga tinutulungan. Kahit na. Iba pa rin yung may kasama siya sa bahay. Himukin mo siya uli mamaya. Lumipat na ka mo rito. Maluwag naman dito sa atin Nang makasama din niya ang kanyang mga pamangkin. Narito pala kayo, Magno. Dito? Oo, Aling Elsa. Nagpatulong po sa amin si Aling Letty na linisin itong bahay niya. Kinuha na rin po namin yung mga basura. Mabuti wala kayong trabaho ngayon. Mamaya pa ho ako papasada ng pedicab. Ako naman, kahit anong oras pwedeng mga lakal. Siyempre, uunahin muna namin si Aling Letty. Mabait siya at laging tumutulong sa amin. Ay, eto yung bayad ko sa inyo, Magno. Dito. Salamat po, Aling Letty. Salamat to. Wala nga naman. Oh, Lito. Ba't sila? May bisita na si Aling Letty. Tutuloy na po kami. Sige. Salamat sa inyo, ha? Ate, bakit ang laki naman ang binigay mong pera doon? Ayos lang yun, Elsa. Kontento naman ako sa trabaho nila At saka isa pa, tulong ko na yun sa kanila. Parehong ulilan lubos na ang dalawang yun. Ganun ba? Oo. Si Lito, siya yung nagtataguyod sa dalawa niyang kapatid. Kaya bukod sa pangangalakal, nagpapasada pa siya ng pedicab. Si Magno naman, wala namang pamilya. O yung si Lito, mukhang mabait yun. Pero yung Magno, ewan ko. Hindi ko gusto. Pakiramdam ko, hindi yung gagawa ng mabuti. Ikaw naman. Kaya ate mag-iingat ka doon. O kaya, lumipat ka na lang nga sa amin. Malaki naman yung bahay. Hindi ka makakasikip doon. Kontento na ako dito sa bahay ko. Kaya hayaan mo na lamang ako. Ate, nag-aalala talaga ako sa'yo Patatawag na lamang kita kay Lito. Pag kailangan ko tulong mo. Magandang hapon po, Aling Letty. Norma, ikaw pala. May kailangan ka ba? Bibigay ko lang po itong atraso namin sa bahay. Pero isang buwan pa lang po ito. Isusunod ko na lang po yung 2 months kapag nakaluwag na po kami. Wala kang aalalahanin. Naunawaan ko naman kayo Nawala ng trabaho ang asawa mo. At ikaw lang ang may kayod. Tapos, nagkasakit pa yung anak nyo. Kaya natural lang na mahihirapan talaga kayo. Salamat po sa pangunawa, Aling Letty. Mabuti na lang kayong naging kasera namin. Anton, mabutit narito ka na. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Ang aga mo nagluto Oo, kasi aalis ako. Pupunta ako kay ate. Dadalawin mo ulit si Ate Letty? Oo. Kasi hindi ako mapakali. Pero kapon na. At parang uulam pa. Sadali lang ako. Gusto ko lang malaman yung kalagayan ni ate. Kasi kinakabahan ako dun sa isang tinutulungan niya. Sino sa mga ikinibento mo sa akin? Yung Lito o yung Magno? Yung Magno. Ewan ko ba? Pero hindi ko gusto yung tingin niya doon sa bahay ni ate. Parang hindi gagawa ng mabuti. Nabanggit mo ba yan kay ate? Oo. At pinag-iingat ko rin siya. Ang mabuti pa, parang hindi ka labis na nag-aalala. Isama natin ang ate mo sa ating gabi-gabing panalangin upang ingatan at iligtas siya ng Diyos. Iyon ang pinakamainam na magagawa natin para sa Kanya. Aling Letty, uutang sana ako sa inyo ng pere. Ha? Bakit? May babayaran lang akong kompromiso. Magkano ba?
4,000 po. Pero huwag kayong mag-alala. Babayaran ko rin naman agad eh. Napasubo lang talaga ako. Magno, huwag ka sana magagalit, ah. Dapat, para hindi ka nakukompromiso, iwan mo na ang sugal at alak. Hindi naman po ako nagsusugali at naglalasing. Huwag ka na magsinungaling. Ilang beses na rin kitang nakita naglalasing at nagsusugal. Iwan mo na ang mga bisyong yun. Walang buting idudulot sa iyo ang alak at sugal. May araw din siya sa akin. Magno, may nakaaway ka ba? Wala, Lito. Sinong binabantaan mo? Naiinis ako kay Aling Leti. Si Aling Leti? Bakit ka naman naiinis? Ang bait nun ah. Nangungutang lang ako. Ang dami ng sinabi. Kasi huwag na raw ako magsugal at maglasing. Para daw hindi ako makompromiso. Tama naman siya. Anong sabi mo? Sabi ko, baka naman nagmamalasakit lang siya sa'yo. Hindi ko kailangan ng malasakit niya. Pakilamera siya. Dapat sa kanya, pinaparusahan. Magno? Para mabawasan ang kadaldalan. Marami palang pera matandang to. Kukunin ko lahat to. Pati na mga alahas niya. Tiba ako nito. Yan. Nakuha ko na lahat. Buti na lang hindi pa siya nagigising. Makasibat na nga. Naku, may cellphone pala. Nasagi ko. Sino yan? Nagising ang matanda. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tumahimik ka! Huwag Magno! May nakakita sa akin! Aling Elsa! Aling Elsa! Buksan niyo ang pinto! Si Lito po ito! Lito, paano mo nalaman ang bahay namin? Si Aling Leti po nagsabi sa akin ng address niyo. Bakit? May nangyari ba kay ate? Dinala po namin siya sa ospital. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Sinaksak ko siya ni Magno. Ha? Ang hayop na yan! Nasaan na yung walang yan? Nahuli na po siya ng mga pulis. Nang makita kong inaakyat niya ang bahay ng ate niyo, humingi kaagad ako ng tulong sa barangay. Yun nga lang, nasaksak na niya si Aling Leti nang dumating kami. Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! Walang iya ka! Napakasama mo! Patawarin niyo po ako, Aling Elsa. Patawarin? Lasing po ako noon eh, kaya nadala ako ng espiritu ng ala. Ang sabihin mo talagang ahas ka! Matapos kang tulungan ng kapatid ko, nagawa mo pa pagnakawan at pagtangka ang patayin! Hindi ko po sinasadya. Nagsisisi na po ako. Magsisi ka man huli na. Dahil hindi ako papayag na hindi ka makulong. Pero pagbabayaran mo ang kasalanan mo! Ate, ngayong maayos ka na at nagpapagaling, hindi na kami papayag na bumalik ka pa sa bahay mo. Siya nga naman, Ate Leti. Iuwi ka namin sa bahay namin. Doon ka natitira. Salamat sa inyo, Elsa. Anton, kahit maraming beses ko kayo tinanggihan, hindi kayo nagsasawa sa paghimok sa akin na tumira sa inyo. Talagang gusto ka naming makasama, ate. Totoo yun, Ate. Kahit nga ang mga pamangkin mo, sabik ding makasama ka eh. Mas panatag kami kapag kapiling ka namin. Maraming salamat sa inyo. Ang totoo, ayoko na nga bumalik doon sa bahay ko. Parang nagka-trauma ako doon sa nangyari sa akin. Nagkamali ka kasi ng tinulungan. Kaya nga nagsisisi ako.
Dahil nga hindi ako nakinig sa inyo. Nanganib patuloy ang buhay ko. Hindi naman masamang tumulong. Ngunit, kailangan pa rin natin natiyakin na karapat-dapat niyang tulungan ang taong yun. Sa kanyang panahon, may mga taong sila na nga ang may kasalanan, ay sila pa ang matapang. Ito po ang naging karanasan ni Janine sa ating dulang sa kanyang panahon. Janine, narito na tayo sa bahay ni Nanay Loleng. Oo nga, Kuya Romel. Salamat sa paghahatid mo sa akin, ha. Kung di mo ko tinulungan, malamang hirap na hirap ako bago makarating dito. Alam ba ni Nanay Loleng na darating ka ngayon? Oo, Kuya. Palagay ko nga, kanina pa niya ako hinihintay eh. Ay, halika, tumuloy ka muna para makita ka niya. Romel, nakahain na. Halika na, kumain na tayo. Ay, salamat. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ayoko lang kumain doon kina Nanay Loleng. Ay, mabuti talaga. Hindi ka kumain doon. Dahil kapag ginawa mo yun, magagalit ako sa'yo. Bakit naman? Tatanong mo pa? Ang pinsan ko ang una mong niligawan, di ba? Hindi ka nga lang niya sinagot. Natural. Ayoko na magkasama kayo at magkasabay pang kumain. Dapat hindi na pumayag si inay na tumira uli sa kanyang babaeng yun. Ikaw naman. 4 na taon ang tapos yun. Kasal na nga tayo at may anak na. Kaya kalimutan mo na yun. Mabuti naman napasyal ka dito. Ano, kumusta ka na? Taba mo ngayon ah. Alam mo, nagbabalak na nga akong puntahan ka sa inyo. Napunta ako dito dahil kay inay. Nandiyan ba? Oo. Narito ako, Remy. Halika, tuloy ka. Parang nga dyan. Ano ba yun? Bakit kaya galit sa akin si Ate Remy? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Pamangkin, parang malalim ang iniisip mo ah. Naalala ko lang po si Ate Remy. Iniisip ko lang po kung bakit kaya siya nagagalit sa akin. Pasensya ka na sana sa pinsan mo, Janina. Siguro kaya ganun dahil nagseselo siya sa'yo. Po? Dahil nga ikaw ang unang niligawan ni Romel, di ba? At alam din niya na crush mo si Romel noon. Pero, Tia, hindi ko naman po sinagot si Kuya Romel. Nagparaya ako para kay ate. Tinatahalo ng matinding selos ang ate mo. Hayaan mo. Kakausapin ko siya. Pagsasabihan ko. Abay, hindi siya dapat maging ganon. Dapat nga magtiwala siya kay Romel. Ay, naku. Huwag niyo na po siyang pagsabihan, Tia Loleng. Baka lalo lang siyang magalit. Paano ka? Huwag niyo na po akong alalahanin. Hindi naman po ako galit sa kanya. Janine, mabait ka talaga. Kaya nga hindi ako nagsisisi na kinupkup kita nung mamatay sa sakuna ang iyong mga magulang. Ay, salamat. Bakit ngayon ka lang? Ha? Gabing-gabi na. Pasensya na, Remy. May umariklas sa tricycle ko eh. Malayong lugar, kaya ginabay ko. Uy, sinungaling ka? Bakit mo ako sinampal? Alam ko niloloko mo ako. Siguro nakita kayo ni Janine, ano? Aminin mo! Praning ka! Nagtatrabaho ko! Oh,
Paano kami magkikita ng pinsan mo? At saka wala kaming relasyon. Sinungaling ka! Kapag nahuli ko kayong dalawa, maghahalo ang balat sa tinaluban! Ikaw pala, ate. Umalis si Tia eh. Hindi sinasadya ko. Ikaw! Ako? Oo, mga agaw! Aray ko! Ate! Bakit ka ba nananampal? Hindi ko naman inaagaw si Kuya Romel. Huwag ka na mag-ila! Nakita ko kayo, masayang nag-uusap kanina. Nagkasalubong kami kanina. Kaya natural lang na magbatian kami. Ang sabihin mo talaga malandi ka. Ate! Hindi ka na dapat nagbalik dito! Hindi naman totoo yan eh. Hindi ko nilalandi ang asawa mo. Lumayas ka na dito! Lumayas ka na! Hindi mo dapat ginawa yun, Remy. Nakakahiya ka. Ha? Ako pa ba yun ang nakakahiya? Ha? Ako na nga itong niloloko niya? Wala kaming ginagawang masama ni Janine. Kung nagtagal ka doon, nakita mo sanang ipinakilala niya sa akin ang kanyang nobyo. O no? Eh di natawan ka. May boyfriend na ang pinsan mo. At yun ang tutulong sa kanya para makapagtrabaho sa abroad. Ang hirap sa'yo, Remy. Puro ka selos. Wala kang tiwala sa akin. Dapat kung talagang mahal mo ko, matuto kang pagtiwalaan ako para maging maligayang pagsasama natin bilang mag-asawa. Janine, pamangkin. Pasensya na ha. Hindi ko na kayo maihahatid sa airport. Ay, kung bakit naman kasi ngayon pa sumumpong to pasaway na rayuma ko. Okay lang po, Tia. Kasama ko naman po si Gary. Siya nga naman po, Tia Loleng. Ako na po ang bahala kay Janine. Oh, salamat, Gary. Janine. Po. Ako na humihingi ng paumanhin sa mga ginawa sa iyo na yung pinsan na pasensya na talaga. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Alam niyo, aaminin ko po, nasaktan ako sa mga sinabi niya, pero hindi po mababago nun ang pagmamahal ko sa kanya bilang aking pinsan. Napakabuti mo talaga. Pagpalain ka naman ng Diyos. Ang bilis ng panahon, ano, Gary? Parang kailan lang, kadarating lang natin dito sa Japan. Ngayon, pauwi na tayo. Oo nga, Janine. Pauwi na tayo. At magpapakasal na. Tama. Gary, gusto ko sana pagdating natin, puntahan natin si Tia Loleng. Pupuntahan natin ang tiya mo? Pagdating natin sa Pilipinas? Oo, Gary. Gusto kong naroon siya sa araw ng ating kasal. At saka, bibigyan ko rin sila ng pasalubong. At ang pinsan mong si Losa? Oo. Kahit naman ganun si ate, pinsan ko pa rin siya. Anak ng kumupkup sa akin nung maulila ako sa mga magulang. Kaya mahal ko pa rin siya. At saka matagal ko nang limot yung nakaraan. Oo, naligaw sa akin si Kuya Romel noong araw at naging crush ko pa, ha. Pero hindi ko siya sinagot. Dahil nga, alam kong mahal siya ni ate. Buti na lang nagparaya ka. Nagkita tayo. At ngayon, girlfriend na kita. Tama. Kaya wala kang dapat ipagselos dahil secured ka sa akin. Mahal na mahal yata kita. Naniniwala naman ako. Naalala ko lang kasi yung kasungitan ng pinsan mo. Hayaan mo na yun. Tayo na lang ang umunawa. Matuwa tayo na maligaya tayo at naging mapalad. Janine? Dumating ka na pala galing abroad. Oo, ate. At nakausap ko na si Tia Loleng. Kasama kong boyfriend ko, si Gary. Kumusta, Ate Remy? Eto. Kapapanganak lang. Puno ng problema. Ay, sinabi sa amin ni Tia ang nangyari.
Wala palang trabaho ngayon si kuya. At problema pa ninyo ang bayad dito sa ospital. Dahil nasisaryan ka pala. Oo. Oo huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa yan sa'yo. Ate, huwag ka nang mag-alala. Iyaan mo, tutulungan ko kayo. Ako na ang magbabayad dito sa ospital. Gagawin mo yun? Kahit na marami akong kasalanan sa'yo? Pinsan kita, ate. At tinulungan din ako ni Tia noon. Kaya, ngayon, hayaan yung tulungan ko kayo. Salamat, Janine. Napakabuti mo. Patawanin mo ko dahil pinagselosan kita at pinalayas pa sa bahay ni Inay. Tagal na kitang pinatawad, Ate Remy. Ay, tungkol nga pala kay Kuya Romel. Balak sana namin kunin siya sa itatayo namin negosyo ni Gary. Tama. Yun ay kung papayag ka, ate. Oo naman. Payag na payag. Tapang ibaba ko. Kayo na nga itong lumapit sa amin. Ay, salamat sa inyo. Maraming salamat.